Ito ang tanging paraan para maging tunay kang lalaki. Kada uuwi ka ng Pinas, tinatanong kong tuloy ka na. Ayun na pinsan, tara na. Dito ka lagi ha. Panoorin mong mamatay ang nanay mo sa harapan mo mismo. Hindi ba't ito ang niyayabang mo sa pinatay mong si Tonyo? Let her go! Nasasaktan na siya. I said, let her go! Minsan ka na bang nabiro ng tadhana? Napaglaruan ng pagkakataon? O mas malala pa dun? Paano kung hindi mo na alam ang gagawin kahit nang ginusto mo lang naman ay maging masaya sa buhay? Yung may mapatunayan ka lang. Sa bagay, minsan nga pala ay mahalang maging masaya. Kasi sa buhay ko na puro kalokohan, sa akin bumalik ang biro ng tadhana. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad. Tawagin niyo na lang po akong Junjun, isang masugid niyong tagapakinig na ngayon ay nakatira na sa Maynila. Ipinakilala sa akin ng anak ko yung channel niyo matapos niyang makita dahil nga lagi ko silang kinukwentuhan ng kwento kong kababalaghan na nangyari sa akin nung binata pa ako. Na siya ring ikukwento ko po sa inyo ngayon. Ito ay naganap noong taong 1998 sa liblib na lugar sa probinsya ng Cotabato. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Pinsan! Uy, cousin! Nang makita ko ang pinsan kong si James, ay agad ko na siyang sinalubong. Galing Amerika kasi to. Doon na lumaki kaya alam kong mapapasabak na naman ang English ko. Kahit naman na nasa Amerika siya ay lagi naman kaming nagpapalitan ng sulat. Dahil kaedad ko magkasundo rin kami. Kusta? It's been so long! Ito, nasa Pinas ka na uy. Bawal na mag-English. Subukan ko. Nasaan si tita, saka si tito? Huwag mo na silang hanapin. Busy yung mga yung magpayaman. Uy, mabuti naman, di ka naligaw. Sinabi ko kasi kay Manong Driver yung pangalan mo buti kilala ka. Siyempre, sikat ang kasin mo dito Shasha, di ka pa nagugutom? Tara, kumain muna tayo sa loob. Pinagluto ko ni Mama. Okay, for sure, masarap yung food. Sigurado talaga masarap yung pagkain. May pa-puro-sure ka bang nalalaman dyan. Okay. Sigurado ako masarap yung pagkain. Bahala ka nga dyan, pa-English ka ba? Tara na! Pagpasok namin sa loob ay sinabayan ko ng kumain si James. Hindi kami magkandamayaw sa biruan at masyado naming na-miss ang isa't isa. Kahit na isang beses sa 2 taon lang naman sila umuwi ni tita. Mabuti na nga lang at mag-isa siyang pumunta dito para makapagbiruan kami. Kapag nandyan kasi si tita, ay masyadong spoiled tong pinsan ko. Bawal masaktan, bawal madumihan, at marami pang iba't ibang klase ng bawal. Kumusta naman yung buhay mo dun sa Amerika? Ibig sabihin yan, magka-college ka na. Yup. Ikaw pala. Teka, nag-break kayo sa Univ? Hindi. Di ko nga pala sa'yo nasabi na tumigil na ako sa pag-aaral. Teka, why? Uy, grabe naman sa why Gulat na gulat. Hayaan mo na, babalik din naman ako sa susunod na pasukan. Okay. That's good. You know, college life, masaya yun. Marami kang makikilala and... May syota ka na, no? Oh, no, wala. Well, puro laro-laro lang. Laro-laro ka pa diyang nalalaman. Hoy, save ka naman dyan sa baba mo. Alam mo naman si tita. Magpapalama yun kapag ka nakabuntis ka. What do you mean, baba? Teka, I don't get it. Sa paa mo! Safe naman yan. Baka mamay mapatig ka Niloloko mo ako, no? Ay, nako. Hindi, wala. Kinakamusta lang kita. You're so nakakatawa talaga, cousin. Ikaw
ikaw yata yung nanloloko sa akin eh. Teka. Kung laking Amerika ka, nagpatuli ka na ba? Tuli? Oh, oh no! So, you mean, hindi ka patuli? You're so nakakaawa. Wait. Hindi ko mo maintindihan. Tuli! Teka, hindi ba nasabi sa'yo ni tita? Actually, no. Hindi ko alam. Ay nako, bali ganito kasi yan. Sa ating mga lalaki, lalo na kapag lahing Pinoy, dapat talaga nagpapatuli tayo. May proseso nagpagpapatuli. Yun ang ginagawa natin para maging tunay na lalaki tayo. Process? You mean process ba? Para maging Pinoy? Well, if that's the case, I'll do it. Sure yan ha? Gagawin mo kahit hindi mo alam yung gagawin doon? Yeah, I will. Kung yun yung way para maging lalaking Pinoy talaga ako. Sakto. May una muna tayong gagawin. Kinuwento ko kay James yung ginagawa sa pagpapatuli. Tuwang-tuwa ako nang mapagtanto niyang hindi basta-basta ang pagpapatuli dito sa atin sa Pilipinas. Pero wala na siyang magagawa. Umayag na siya. Ako naman nagtanong lang din. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Ngayon ay napagplanuhan namin na sasamahan niya akong bumalik ng school para mag-enroll. Araw na kasi ng enrollment. Third year college na ako sa kursong Business Management. Pahinto ako sa pag-aaral matapos na maubos ang pera namin. Pero ngayon, salamat sa Diyos at nakakaluwag na kami. You know, I like to study here in the Philippines but ayaw kasi ni Mama eh. Okay na yun sa Amerika. Ang alam ko, magaling yung mga guro dun eh. Guro? Yung nasa baba ng kotse. But that's gurong. Gulong! Oh! Gulong! You're so makulit talaga. Isa rin sa dahilan kung bakit magkasundo kami nito ay napakasayang lokohin. Biruin mo ba naman, munti ka na siyang maging alaala nung hinamon ko siyang makipaglaro ng sawa. Maya-maya pa nakarating na kami sa school. Sa kasamaang palad hindi nga lang pwedeng pumasok si James, kaya naman hinintay niya ako sa labas. Maagang dating ko kaya ako ang una sa pila. Saglit lang din ang proseso. Ilang kumustahan sa mga dating kaklase, tapos umalis na ako. Paglabas ko ay naabutan ko ang pinsan ko na kinakausap ng grupo ng mga babae. Kung hindi niyo na ho na itatanong may tsura kasi itong si James. Siyempre ako din na pinsan niya. If you're not understanding me, can you letter me? I can give the address. I'm sorry, I don't understand that really. Why you not speak Tagalog? You... Pinsan! Oh, nandiyan ka na pala. Pasensya na, pinaghintay kita na matagal ha. Bakit ngayon ka lang? Ha? Nagtatagalog ka? Oh, sorry. Sinabi mo bang hindi ka nagtatagalog? Ikaw talaga oh. Nagpipigil ako ng tawa habang andun si James. Hindi alam ang gagawin kaya naman hinila ko na siya nang makaalis na siya dun sa mga babae. Nakita mo ba yung mukha mo kanina ha? Akala ko kasi aalis ka agad eh. I'm so dumb kanina at ikaw nagtatagalog ka talaga. At sumagot ko naman ng Tagalog. Salamat na lang talaga dumating ka. Sana hindi ko sila makita ulit. Huwag kang mag-alala. Hindi na sila magpapakita sa'yo. Hindi mo tipo yung babae no? Yeah. Hindi sana sinabi mo na lang sa kanila. Oh yun, natrap ka tuloy. But they might get offended. Oo, baka mo pa ako English ng ganyan ulit. Teka. May nabalitaan na pala ako kung saan maganda magpatuli. Magpatuli? Oh, I remember that. Teka, saan? Magaling ba yon? Oo, sabi ng kaklase ko, lahat daw na nagpapatuli dito, dun pumupunta sa magpupukpok na yon. Ang problema nga lang, malayo ang biyahe.
At nasa bukid yung bahay niya, pero ayos lang yun. Pwede naman tayo sumakay at maglakad eh. But I need to make paalam muna from my mom. Hindi ka nang papayagan. Ganito, isipin mo na lang. Ito ang tanging paraan para maging tunay kang lalaki. You mean lalaking Pinoy? Oo, lalaki Pinoy. Ayaw mo nun? Kada uuwi ka ng Pinas, tinatanong kong tuli ka na. At least dun kapag ka ganun, taas na ako sasagot na. Opo! Well, to be honest, I don't know if I should believe you. But yeah, sige. Let's try. Ikaw talaga pinsan. Tapos na ako. Oh, so you mean I'm the only one magpapatuli, right? Malaki rin kasi ang pagmamahal ni James sa Pilipinas kaya naman napapayag ko rin siya. Gustong gusto niya ang kultura natin kahit na nandun siya sa Amerika naninirahan. Mabuti na nga lang at nakausap ko yung kaklase kong si Marco. Doon daw kasi siya nagpatuli dati. Mang Jose yung pangalan ng mamumukpok. Aabuti ng gabi ang biyahe bago makarating doon pero ayos lang. Sigurado namang magaling. Hindi ko rin naman nahayaang may mangyaring masama dito kay James at malamang na ako pa yung pagalitan ng mama niya. Maaga kami umalis ni James kinabukasan. Sa daraanan namin ay may ilang pinagmamalaki ako dito sa lugar namin kaya hindi lang isang araw yung itatagal namin. Nagdala na kami ng ilang mga damit. Hindi pa ba tayo magbe-breakfast, cousin? Ayaw mo bang mag-eat muna? Pinsan, magpapagutom muna tayo bago kumain. Saka marami tayong dadaanan na karinderya. Huwag kang magalala. Oh, I see. I think this is for my health, right? Yeah. That's good. Nakababa na kami ng jeep. Sa kasamaang palad, hindi dumadaan sa pupuntahan namin yung nasakyan naming jeep. Maglalakad na lang kami. Handa naman kami kahit abuti ng gabi. May nakita kong karinderya matapos naming magsimulang maglakad. Tanghali na rin kaya inaya ko na siyang kumain. Sa pagpasok namin kakaunti lang ang tao. Mga 1, 2 at ilan lang din ang ulam. Pero wala kaming magagawa gutom na kami. I'm good with that red one. With vegetables. Kaldereta. Red ka pang nalalaman dyan. Hindi mo ba alam na dugo yan ng tao? Wait, dugo? You mean blood? Kaya nga kulay red yun pero ayos lang yan. Nakakain ka nga ng dinuguan na laman loob ng tao Is it true? Kumakain sa Pilipinas ng laman loob ng tao kahit dugo? Oo! Hindi ba nakwento sa'yo ni tita? Marami gumagawa nun dito. I thought that's illegal. Hindi sila nagpapahuli. We call it aswang. Aswang, you know? Oh, I know aswang. Me too. Siya. Umupo ka muna dito. Nga pala, niloloko lang kita. Biro lang yun Yeah, I know it. Pagka-order ko ay humanap na rin kami ng mauupuan ni James. Nagsimula kaming kumain. Tahimik sa paligid. Yung may-ari nga kanina hindi masyadong nagsasalita Hindi nga rin ngumingiti. Iba ang hangin dito. Pero wala na kaming pakialam dahil gutom na kaming magpinsan. Pero walang halong biro, pinsan. Sa una lang naman masakit yung pagpapatuli. Naranasan ko na yan noon. Alam ko na kung gaano yan kasakit. Pagkatapos din naman nun, pwede mo na ipagmalaki na isa kang tunay na lalaki. Honestly, I don't know if tama ba yung desisyon ko, but I'm here. I'll just go with the flow. Pag-uwi natin, sigurado na ipapasyal kita sa magagandang lugar dito sa amin. Sa ngayon, mas kailangan natin mahanap si Mang Jose. Kailangan natin magpa-schedule. Gawa ng maraming nagpapapukpok sa kanya. Yeah. As long as may matutulugan tayo. Meron yan! Basta, hanapin lang natin yung lugar ni Mang Jose. Excuse me po. Tinignan ko kung saan nanggagaling yung boses.
at sa isang babae na nakita kong kumakain din dito sa karinderya kanina. Nakaw, mukhang may magpapakilala na naman sa pinsan ko. Nung tiningnan ko si James, aba nakatingin lang din sa akin. Nanghihingi na agad ng saklolo. Bakit? Alam kong hindi tamang nakikialam sa pag-uusap ng hindi kakilala pero narinig ko kasing nabanggit niyo si Mang Jose. Bakit? Kilala mo ba siya? Sakto. Hinahanap namin yung bahay niya eh. Ang totoo niyan, mas makakabuti siguro sa inyo kung hindi na kayo tumuloy. Namataas yung kilay ko dun sa sinabi ng babae. Ano kayang sinasabi nito at kung ano-anong nasa isip? Nginitian ko na nga lang siya. Hindi ko rin naman alam yung isasagot sa sinabi niya. Delikado para sa inyo yung lugar sa Bukirin. Habang maaga pa, umuwi na kayo. Hindi makakabuti sa inyong magtagal pa sa lugar na to. Pasensya na, pero bakit naman namin paniniwalaan yung sinasabi mo? Hindi ko naman namin kilala, miss eh. Alam ko. Pero hindi nyo rin naman alam kung anong kakaharapin nyo sa lugar na yun eh. Ano ba kasi meron dun? Aswang. Doon tumutuloy ang mga aswang. Ikakapahamak nyo ang pagpunta sa Bukirin kaya makinig kayo sa akin. Nako miss, anong taon na? Hindi na uso yung mga aswang-aswang na yan. At sa lugar natin dito sa Cotabato, imposible ang sinasabi mo. Pasensya na, saka may mga plano rin kami. Pero hindi ako nagbibiro. Makinig kayo, para din naman sa inyo yung sinasabi ko eh. Tayo na nga pinsan. Istorbo tong babae na to eh. Saka hindi rin maganda na magtagal tayo dito at baka abutin pa tayo ng gabi. Maniwala kayo sa akin. Miss, mawalang galang lang ha. Pero sana hindi ka rin nakikinig sa pinag-uusapan ng iba. Tumalikod na kami dun sa babae at lumayo dun sa karinderya. Iba-iba na talaga ang uri ng mga tao ngayon. Kahit may sira pa sa ulo, nakakapaggala na sa labas. Hey, what if totoo yung sinasabi nung babae kanina? Aba, pinsan, huwag mo sabihin na niniwala ka sa kanya. I don't know. Sa tingin ko, wala namang mawawala sa atin if we could go back to our homes. Naku. Sayang sa oras lang yung mangyayari sa araw na to kapag nangyari yun. Baka naman natatakot ka. What do you mean? Natatakot ka? You mean, you're scared? No. What I'm just saying is that paano kung may aswang? Wala! Tara na! Ay, naka talaga tong si Pinsan, no? Mabilis talagang mapaniwala yung pinsan ko. Kaya kahit dun sa sinabi ng babae na patras siya sa plano namin. Pero hindi ako aatras. Hindi rin naman para sa akin ang ginagawa namin eh. Isa pa, sayang yung pamasahe no. Imposibleng may aswang sa probinsya namin gayong ang tagal ko nang nabubuhay dito. Hawak ang mapang binigay ng kaklase kong si Marco. Kita kong malayo na ang napuntahan namin. Inabot na kami ng dilim kaya naman naghanap na muna kami ng matutulugan. Saktong-sakto at may nakita kami sa paupahan ni Aling Sonia. Aling Sonia! Kilala niyo po ba si Mang Jose? Yung mamumukpok. Yun nga po. Ang totoo niyan, kaya po kami pupunta dito. Inabot kami ng dilim kakahanap. Naku, wag kayong mag-alala mga iho. At ilang minuto na lakad na lang ang layo ng bahay niya dito sa amin. Talaga po? Naku, mabuti naman. Kaya matulog muna kayo. Bukas ng umaga, pwede niyo na siyang puntahan. Salamat po. Inaya ko na si James dun sa kwarto pero mukhang pagod na pagod tong pinsan ko at kaninang tanghali pa wala sa wisyo. Ayos ka lang ba, pinsan? Naku, pasensya na hindi tayo nakaabot ngayong araw. No, it's okay. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to eh. Iniisip mo na naman yung sinabi ng babae, no? Ano ka ba, maraming ganyan talaga dito sa Pilipinas. Kaya kapag pinansin mo sila, ikaw rin ang talo. Matatakot ka.
Siguro I'll just rest na lang para tomorrow wala ako masyadong iniisip. Wah, makapagod lang din ako. Oo, pagod ka lang yan. Kaya matulog ka na. Ako matutulog na rin. Sobra yung pagod ko. Kaya pagpikit ng mata ko, agad naman ako nakatulog. Nagising ako nang may gumagalaw sa akin. Ang lakas! Talaga nga namang saktong-sakto at ako'y pagod na pagod. Dinilat ko ang mga mata ko at ang sumalubong sa harap ko ay si James. Pawis na pawis. Para siyang tumakbo mula sa kabilang baryo. Yung mata niya nanlilisik. Gus, may nakita ako. Ano ba yun? I'm serious. May aswang sa labas. Napahangin ako eh. Akala ko nung una paniki lang. Pero it's huge, bro. As in, like a human size with wings. Panaginip mo lang yun. Matulog na tayo. I'm serious, Gus. Nang dumilim ang tono ng kanyang boses, ay tuluyan ng nagising ang diwa ko. Umupo ako at tiningnan siya ng mas maigi. May kabuluhan nga yata ang sinasabi niya. Umupo na rin siya sa tabi ko. Binuksan ko ang electric fan kasi basang-basa na siya ng pawis. Oh, sige, kwento mo sa akin yung nakita mo. Well, actually, I can't go to sleep. That's why I go outside to fetch some air. And then I heard some noise outside. Well, akala ko nga nun what do you call it, pusa. Pero dinedma ko lang. Pero bro, I saw something. With my own eyes. It's red. Their eyes are red. They're somehow peeking and looking at me. Doon sa maraming dahon-dahon sa tabi ng kalsada. Oh, baka aso lang yun, pinsan. No, I'm pretty sure. Tumayo nga eh. As in, from its sitting position, it actually at first, I thought there's someone out there, something like a human. How do I put this? Pero habang tinitingnan ko ng iba, their eyes, it becomes wider. It became something like red. Tapos naglabasan yung mga teeth niya. When it smiled at me, it was vomiting blood. Nagtaasan ang balahibo ko sa katawan sa kinuwento ni James. Maaaring nagbibiro lang siya sa akin o maaaring totoo nga sinasabi niya. Pero mas lamang sa akin ang paniniwalang walang aswang sa probinsya namin. Gayunpaman, mas kailangan niyang kumalma. Naintindihan naman kita, pinsan. Sa ngayon, alam mo, magpahinga ka na muna. Sayang naman yung araw, nandito na tayo. Malayo rin yung nilakad natin eh. Huwag kang mag-alala. Sa oras na matapos yung pagpapatuloy mo, uwi naman tayo kagad eh. I think it's much better to go back. What do you think? Ay, maniwala ka sa akin. Alam ko kung saan ka nang gagaling. Pero sa ngayon, malalim na ang gabi. Pagod na yung mga katawan din natin. Mas magandang desisyon yung magpahinga. Alright. I guess let's talk tomorrow na lang siguro. Sige, matutulog na rin ako. Pagkagising ko, napakahimbing pa ng tulog ni James. Naalala ko yung paggising niya sa akin kagabi. Malamang nananaginip nga lang siya. Lumabas muna ako para uminom ng tubig. Sakto naman at nandun si Aling Sonia. Oh, magandang umaga, iho. Ang aga mo naman yatang nagising. Magandang araw din po, Aling Sonia. Napagod din po kasi yung tulog ko kahapon eh. Ganun ba? Anong oras nga pala kayo pupunta kay Mang Jose? Naku, marami nang dumarating doon ng ganitong oras. Gigisingin ko lang din po yung pinsan ko. Masarap pa po kasi yung tulog eh. Oo nga pala, ako'y may narinig na ingay kagabi. Hindi nyo ba narinig? Anong ingay po? Para bang may tumatakbo ang bibigat ng yapak ng paa. Naku, yung pinsan ko po yun. Ang totoo nga po niyan, may nakita daw siya kagabi. Kaya nagmamadaling pumasok sa bahay.
Aling Sonia, may tanong lang po sana ako sa inyo. Ano yon, iho? Kagabi po kasi, sabi ng pinsan ko, may nakita daw po siyang aswang sa may labas. Aswang? Aba, ngayon ko lang narinig yan sa tanang pagtira ko dito sa lugar namin. Ayun nga po eh. Hindi na yung sabi ko sa kanya. Baka nananaginip lang siya o baka mamaya pagod lang kasi. Hindi ko naman nabalitaan na may aswang sa probinsya namin. Malamang ay may nagbanta sa inyo na wag nang tumuloy sa lugar namin dahil may aswang ano. Paano niyo po nalaman? Kung ganun, tama nga ako. Ang totoo niyan, iho, ay lumang istorya na sa ating mga probinsya ang may naninirahan daw na mga aswang. Kaya naman hanggang ngayon ipinapakalat nila na puro aswang sa lugar namin. Puro bukid kasi dito at gubat kaya kung ano-anong mga kwentong nilalabas ng mga tao. Pero maniwala ka sa akin, iho. Walang aswang dito sa lugar namin. Naniniwala din naman po ako kaso may nakita daw po kasi ang pinsan ko. Malaking tao, pula ang mga mata. Hindi kaya yung kapitbahay namin yung nakita nyo? Nako, may anak kasi ang isa sa kapitbahay namin dito na may sira sa pag-iisip. Matangkad siya. Minsan hindi natutulog kaya pulang-pula yung mata. Tuwing gabi, nahayaan siyang lumabas dahil wala namang tao sa daan. Ay, palagay ko, siya nga talaga yung tinutukoy ng pinsan ko. Pagpasensya ninyo na po at galing kasi ito sa Amerika eh. Kaya hindi sanay sa mga tao dito sa Pinas. Ano ka ba? Ayos lang yan, iho. Lahat naman ay maluwag na tinatanggap sa lugar namin. Sige po, salamat po Aling Sonia. Gigisingin ko na po at baka hindi na naman kami makaabot doon kay Mang Jose. Mukhang hindi na, iho. Ayan, nasa likod mo yung pinsan mo. Kakabangon lang. O pinsan, si Aling Sonia nang nagsabi na taga rito. Kapitbahay daw nila yung nakita mo kagabi. May sira yung tuktok noon kaya kung ano-anong ginagawa sa daanan. Are you sure? Because sure ako sa nakita ko kagabi. Oo, iho. Pagpasensyahan mo na, nakakaawa din naman kasi yung binata. Kung laging ikukulong yan sa bahay. Huwag ka mag-alala, bago kayo umalis, papakilala ko sa inyo para humingi ng tawad. Naku, wag na po Aling Sonia. Maiintindihan naman po siguro ng pinsan ko yung kalagayan ng tao, di ba? Yeah, at least I know. At least hindi na ako matatakot. Thank you po, Aling Sonia. Walang anuman. Basta magayos na kayo at baka buti na naman kayo ng dilim dito. Medyo gumaan na yung pakiramdam ni James kaya naman tumuloy na kami. Tinuro ni Aling Sonia yung daan kaya naman naging mas madali sa amin ang mahanap ang bahay ni Mang Jose. Nasa gitna yun ng bukirin. Bago makapunta ay may daraanan kang ilog. Hindi madali yung daan pero pasasaan pa mararating din namin yun ang pinsan ko. At ilang sandali nga lang ay nakarating na kami. Oh, ito na yun pinsan. Pila na tayo kaagad. Do you think hindi na need ng number? Sabi kasi ng kaklase mo, tomorrow pa tayo maasikaso eh. Naku, sabi naman niya, depende kay Mang Jose yan eh. Mukhang maaga naman tayo at hindi aabot hanggang ilog ang pila kaya sabi ng kaklase ko, kapag abot ilog na daw kasi, pinapaligo na lang sa ilog ni Mang Jose. Pinapaligo? What do you mean and why? Biro lang? Ito talaga bilis maniwala. Tara na, pumila na tayo rito. Yeah, let's go. Nasa labas na kami ng bahay ni Mang Jose. Mabuti na lang at hindi nga abot ilog ang pila. Pumila na kami ng pinsan ko. Pero baka kailangan nga ng number kaya para mas masigurado, pupunta na lang ako dun sa taong nag-aasikaso. Insan, punta lang ako dun sa may harapan para magtanong ko kailangan ilista yung pangalan mo. Dito ko lang para at least secure na yung pila mo. Bibili lang rin ako ng tubig. Yeah, sure. Balik ka lang kaagad ha. You know, I don't know what to say. You just say, something English. Naku, aga-aga English. Just stay put.
Ha? I will be right back. Iniwan ko na si James at dumiretso na ako sa tao dun sa harap. Nalaman kong walang number, pero kailangang ilagay ang pangalan at taga-saan. Nilista ko na ang pangalan ni James at dumiretso na doon sa nagtitinda ng tubig sa gilid ng pila. Dalawang bote nga po ng tubig, Ale. Iho, magpapatuli ka ba? Ay, hindi po Ayun, yung pinsan ko. Ayun, nandun sa dulo po. Nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko. Tiningnan ko siya at gulong-gulo ang buhok niya. Madumi ang damit at kulubot na ang mukha niya. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Umalis na kayo sa lugar na to. Delikado ang buhay nyo. Bakit po? Hindi ligtas ang lugar na to. Maraming masasamang aswang ang mananakit sa inyo. Narinig ko na po yan Pasensya na po pero hindi po kami mapapauwi ng kwento na yan. Saka hindi po kayo yung unang nagsabi niyan. At hindi kayo nakinig para sa kaligtasan yung banta. Hindi lang mga aswang ang nandito dahil mga mangkukulam din sila. Wala kayong takas. Hindi kayo maliligtas kapag hindi pa kayo umuwi. Walang galang lang po pero bitawan niyo na po ako. Ito na po yung bayad ko. Ako na lang po kukuha ng tubig. Hindi kami nagbibiro. Buhay niyong nakasalalay pag hindi kayo nakinig. Hindi ko na siya sinagot pa at kinuha na ang tubig na pakay ko lang naman. Siguro kung may marami man sa lugar na to, ay ang mga may sira yata sa ulo. Binalikan ko na si James na nakapila doon. Oh, finally you're here. Oh, excited ka na ba? Handa na ba yung palda mo? Yeah. Huwag mo raw akong hawakan later. They call it something na baka mga matis. Something like infected. Sira, mga ngamatis. Siyempre hindi ko papakialaman yan. Hindi nahuli tayo nila tita kapag nabagay ang alaga mo. Yeah, you're right. Inabot na kami ng hapon at sa wakas ay si James na ang susunod. Grabe, karamihan kasi na nakapila mga bata kaya nagtatagal. Oh, handa ka na ba? Yes, I am. Huwag mo lang itago yung kaba mo, pinsan. Kitang-kita rin naman Is it? Bahala na. Kalma! Tignan mo yung mga ibang bata hindi umiiyak. Iiwanan talaga kita dito kapag humagulgul ka. I will not cry. James! Sino yung James? Kayo na susunod. Oh, ayun na, pinsan. Tara na. Let's do this. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, nandun yung sinasabi nilang si Mang Jose. Matanda na nga ito at mukhang biyasa na sa pamumukpok. Aba, pinata na to Wala ka mula sa ibang bansa na. Yes po. Mukhang napilit mo Opo. Malaki na kasi ang pagmamahal sa Pilipinas ng pinsan kong yan, Mang Jose. Kung ganun, sabi ko, bilang maging tunay na Pilipino, kailangan magpatuli. Tama yan. Siya, diyan ka lang sa labas ako ng bahala dito sa pinsan mo Sige po. Insan, kaya ba yan? Mangilid-ngilid ang luha ko sa kakapigil ng tawa dahil sa mukha ni James. Halatang takot siya at kabado. Pumasok na sila sa loob na tela lang naman ang pantakip. Ouch! Dahil sa naranasan ko na alam ko na yung sakit na nararamdaman ngayon ng pinsan ko. Pero hindi ko alam, natatawa ako sa bawat aray niya. Kumpara nang sa akin matagal nang naging proseso ng pagtuli kay James. Nagbayad na lang ako at bumili ng makakain sa labas, hindi pa sila tapos. Maigi na yun at mukhang maingat si Mang Jose. Hanggang sa wakas, natapos din sila.
Oh, kumusta dyan mo? I feel uncomfortable. Ganyan talaga yan Sa una lang yan. Tama, ganyan talaga yan sa simula. O pinsan, tara na. Right now? I thought we were going to just stay a bit. Malayo yung house natin, di ba? Doon na muna tayo kila Aling Sonia. Huwag kang mag-alala, lalayan kita palabas. Susubukan nating hindi matikit yung dalawa mong binti. Okay, I see. Let's go. Thank you po, Mang Jose. Salamat po, Mang Jose. Sige na, walang anuman mga iyo. Oh, bawal mo paliguan yan, pinsan ha. Sa ngayon, kailangan mo muna magtiis. Mawawala din yung sakit niyan. To be honest, I didn't expect this to be something like this. It's so painful. Siyempre, tingnan mo. Bukod sa isa ka lang tunay na Pilipino, mararamdaman mo rin na malinis na ang alaga mo. Yeah, I thought so. Salamat, pinsan ha. Dahil sa sakit na nararamdaman ni James, nakatulog siya agad. Ako naman dahil walang masyadong ginawa, ngayong araw, hirap na hirap akong makatulog. Kaya naman lumabas muna ako para kumuha ng tubig. Kumukuha ako ng tubig nang may nakita ko sa kaunting ilaw na nagmumula sa buwan. Isang anino ang mabilis na dumaan. Lumingon ako sa likod ko, pero wala namang kakaiba. Isinantabi ko yon. Ngunit pabalik na ako ng kwarto nang may marinig na katok sa pinto. Kaya naman pumunta ako sa pintuan. Binuksan ko yun ng dahan-dahan. Nakasilip ako. Tiningnan ko ang hawakan at may kamay akong nakita. May mahabang balahibo at kuko. Maiitim ang mga daliri. Sino yan? Napabalikwas ako sa kinatatayuan ko nang may makitang malaking nilalang sa aking harapan. Matangkad, malalaki ang mga mata, mahabang buhok at may mga ngiping napakatulis. Ito na nga yata ang aswang na sinasabi nila. Kaya naman nagmamadali akong bumalik sa kwarto. Pero doon, mahimbing lang na natutulog ang pinsan ko. Gigisingin ko nga sana siya nang maalalang nangyari kahapon. Sinabi kong hindi totoong may aswang pa sa panahong to. Muli kong naalala yung nakita ko kanina. Saglit lang na nagtama ang aming mga mata pero pakiramdam ko, pamilyar siya sa akin. Gayunpaman, mas pinili kong wag nang gisingin si James at nagtalukbong na lang ng kumot. Habang nanginginig ang katawan ko, hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Cousin! Look, it's getting bigger. Magyayabang ka lang eh. No. This is not normal. Oh, ano nangyari dyan? I don't know. When I wake up, it became like this. Teka. Baka naman kasi normal lang yan. Teka, tanungin nga natin si Aling Sonia. Oh, why? Why her? Siya taga rito eh. Baka kasi may mga dahon ng bayabas na tanim dyan sa likod ng bahay. Lagyan mo na lang. Baka lumiit doon. Yung kasi yung alam kong panggamot dyan eh. I think it's not a good idea to stay here for long. Oo, sige. Teka lang, ako na magdadala ng mga gamit mo. Ayusin ko lang to ha. Thank you. Diyos ko, naisip ko yung layo ng dinayo namin. Pero wala naman kami magagawa. Natatapos na yung isang linggo ng pinsan ko sa probinsya. Pero ito pala yung nagagawa namin. Pinsan, ayaw mo namang maglakad di ba? Yeah, for a bit. I will try. Pero masakit kapag nagdidikit yung dalawa kong legs eh. Basta kapag hindi mo kaya, sabihin mo lang. Magpapahinga tayo. Alright. Lumabas na kami at mabuti na nga lang nandun na sa sala si Aling Sonia. Nang makita niya kami, tumayo siya para lapitan kami.
Oh, kumusta iho? Hindi ka naman ba umiyak doon? No, hindi naman po. Pero it's quite painful right now. Like, it became so big. I thought it was not normal. Ano ka mo? Lumaki ang ari mo? Aba, mabuting balita yan. Po? Ibig sabihin kasi niyan, mas mapapabilis ang paggaling ng ari mo. Isa yun sa mga nangyayari kapag nagpapapukpok kay Mang Jose. Pero, normal yan, iho. Normal yan. Kahit na nananakit na po ng sobrang ari ng pinsan ko. Oo, kaya mas mabuti maghintay muna kayo dito hanggang sa mawala yung sakit at bumalik sa normal ang ari mo. Actually, we're heading home na rin po eh. Ha? Ay baka ma-infeksyon yan kung ipipilit nyong maglakad. Hindi ba't malayo ang pinanggalingan nyo kamo? Oo po. Kaso po kasi may gamot sa bahay namin para sa ganitong paglaki ng ari. Nako, hindi magandang ginagalaw ang ari matapos na mapukpok. Hayaan nyo na lang yan at pagkatapos ng 2 araw, mawawala din naman yan. Paano? Pinsan, hintayin daw natin 2 araw. Pagbalik natin, I can go home na ba? Oo, ayos lang yan. Sasamahan na lang kita hanggang sa airport. Alright. But, Aling Sonia, right? Are you sure that this is going to be okay? Oo, iho. Sigurado ako dyan. O siya na, bumalik na kayo sa mga kwarto nyo at ipagluluto ko kayo ng pagkain, ha? Bantayan mo muna yung pinsan mong si James, iho. Opo, Aling Sonia. Maraming salamat po. Walang anuman. Bumalik din kami agad sa kwarto ni James at tinulungan ko siyang makaiga. Nawala ang lakas niya, kaya pakiramdam ko, kasalanan ko to. Pinsan, naku, gusto kong mag-sorry sa'yo. Dapat pala, hindi na tayo dumayo ng malayo. It's okay. We're here na rin naman eh. Don't be hard on yourself. Salamat Pasensya na ulit. Pipikit na sana ulit ako ng mata nang maalala yung nangyari kagabi. Yung nakita kong aswang. Pero sa palagay ko, hindi magandang ikwento ko pa yun ngayon kay James at baka magpumilit na umuwi. Hindi niya kakayanin sa lagay niya ngayon. Kulang pa yung tulog naming 2 kaya naman madali kaming nakatulog agad. Pagdilat ko ng mga mata ay hapon na. Padilim na ang paligid. Tumayo ako saglit at halos mapabalikwas nang makita ang kalagayan ni James. Lumaki na, pati ang mga binti niya at mas lumala ang ari niya. Para bang namamanas na hindi maintindihan ang lagay ng katawan niya ngayon. Nang tingnan ko siya ay napakasarap pa ng tulog niya. Pinsan! Pinsan! Teka, mas lumalala yung kalagayan mo. What? Huwag ka muna gumalaw. Grabe ni pamamanas What happened? Bakit ganito yung itsura nito? Hindi ko alam, pinsan. Teka nga, pupuntahan ko lang si Aling Sonia. Lumabas din ako agad para hanapin si Aling Sonia. Tawag ako ng tawag sa pangalan niya pero walang sumasagot. Nakita kong may iniwan siyang sulat sa lamesa. Nang basahin ko, ay nagpaalam siyang may mahalagang gagawin sa lugar nila kaya gabi na siya makakabalik. Nagluto na raw siya ng ulam at mabisang dahon na pinakuluan para hindi masyadong maramdaman ni James yung sakit. Agad kong tiningnan yung sinabi niyang iinumin at bumalik ako sa kwarto. Wala si Aling Sonia, pinsan. Teka, pero may ginawa siyang pinakulaang dahon para hindi mo masyadong maramdaman yung sakit. Will it help? Siguro, lalo na herbal yun. Pero kumain muna tayo bago ka uminom, ha? Hindi rin maganda nagpapagutom ka eh. So we have no choice but to trust on herbal medicine, right? Oo, pinsan. Herbal na lang muna. Sabi kasi ni Aling Sonia, gabi na siya makakauwi. Ganito, magpahinga ka na lang muna. Tingnan natin kung may bisa nga talagang ginawa niya. Sabi naman niya, kailangan daw 2 araw bago tuluyang mawala yung sakit.
The first day is done. But actually, it's getting worse. Mas lalo siyang sumasakit eh. Tignan natin bukas. Sana gumaling na. Sa ngayon, alam kong hirap na hirap ka na. Mas makakabuti magpalakas ka na muna. Well, if that's the only thing I can do. Kumain muna kami at pinainom ko na si James. Tinignan kong muli yung binti niya at ang ari niya. Pero walang nagbabago sa laki nito. Kaya naman pinagpahinga ko siya at habang nakatingin sa kawalan ay buo na ang plano kong bumalik kay Mang Jose bukas kapag hindi pa rin nawala yung paglaki. Kinabukasan nga, nagising ako nang marinig ang reklamo ng pinsan ko. Gus! Pinsan! Hindi siya gumagaling. Teka nga! Lumapit ako sa kanya at muling tiningnan ang lagay ng kanyang iniinda. Grabe ang laki. Hindi na talaga lumit at para bang hindi na normal ang itsura. Kakayanin mo pa bang tumayo? Aalalayan kita. Pabalik tayo kay Mang Jose. Yeah, I guess I can. I can try. Sige, babalik tayo kay Mang Jose. Hindi na normal yung pangyayari sa'yo. Pagdating namin, hindi maganda ang pangitain nakita namin. Yung pila, umabot na hanggang ilog. Pero hindi kami pwedeng umuwi. Kailangan maayos ang kalagayan ni James. Sabihan mo ako pinsan kapag hindi mo na kaya. Lalapit lang ako dun saglit. Alright, sige. Sige. Umalis muna ako dun at pupunta ako sa tagabantay para ireklamo yung nangyari. Papalapit ako dun sa pila nang maalala yung babaeng nagtitinda ng tubig. Lumingon ako sa pwesto niya pero wala na siya dun. Pagkadating ko sa unahan ay sakto namang nandun ang tagapamahala ni Mang Jose. Kuya, tingnan mo yung nangyari sa pinsan ko. Halos hindi na makalakad na maayos at grabe na yung pananakit ng ari niya at saka ng binti niya. Ano itong ginawa niyo sa mga tao? Ano bang problema, bata? Yung pinsan ko, nagpapukpok nung nakarang araw eh. Yung huli customer, yung galing Amerika. Ngayon namamagana yung binti niya sa ari niya. Yung James ba? Bata, hindi pa nakakalipas ang 2 araw. Yun ang palugit para gumaling ng tuluyan ang pinsan mo. Bakit ba kailangan pangantayin yung 2 araw? Dahil gano'n ang proseso ng pagtutuli ni Mang Jose. Kung may reklamo ka, doon ka. Di namin kasalanan yun. Kayo ang pumunta rito sa amin eh. Ngayon parang kami pa yung may kasalanan ah. Sige, total abot ilog naman pala ang pila. Lilipas ang hapon, mag-aantay kami dito. At kapag hindi pa rin gumaling ang pinsan ko, kayo ang mananagot. Teka sandali, dahan-dahan lang sa pagbabanta, bata. Tandaan mo, dayo lang kayo rito sa lugar namin. Hindi ko na siya pinansin pa at tuluyan ang umalis dun sa harapan. Tumingin ako sa paligid at halos lahat ay nakatingin sa akin. Nang magtama ang mga mata namin, kitang-kita ko ang ilan na nakangising nakatingin sa akin. Hindi ko na sila pinapansin at bumalik na sa pinsan ko. Hapon na at malapit na kami sa pila. Palagay ko, aabot kami kahit natingnan lang ni Mang Jose ang lagay ng pinsan ko. Gus, huwag ka na masyadong mag-alala. Alam ko nasa mind mo na ikaw ang may fault nito pero I'm the one who decided to go with you, right? Yung ka na naman sa English mo na yan eh. I just tell some jokes. Huwag ka masyadong magdual sa sarili mo. Marami namang expert na pwedeng manggamot sa akin eh. Ako kasi yung nagaya sa'yo pinsan. Kung alam ko lang na aabot sa ganito, di sana. Ako na lang sanang pumukpok niya sa alaga mo. Parang hindi ko yata gusto yung idea mo na yan, pinsan. Mas okay na yun ha. Malamang, hindi ka pipila na matagal at lalakad ka na mas maayos. Sumapit na ang hapon at malapit na ang dilim. Nakikita kong isa-isa nang nag-uuwian ang mga tao. Pero kada magtatama ang aming mga mata, ay parang
Bawat isa sa kanila may gustong sabihin sa akin. Susunod na kami sa pila. Nang magsabi yung tagabantay na Tonyo ang pangalan, nang mga susunod sa pila ay maglilista na lang ng pangalan at bumalik bukas. Nagpanting ang tenga ko sa narinig ko. Ano bumalik bukas? O hindi hindi kami aalis dito. Pwede wag ka umalis, bata. Kung yan ang gusto mo. Pero maghintay ka rito hanggang sumapit ang umaga para unang-una ka sa pila. Anong bukas? Ngayon hoy! Ngayon yung tingnan yung kalagayan ng pinsan ko. Di ba sabi mo 2 araw? O ayan 2 araw nang nakalipas. Pero hindi na kayo magagamot ni Mang Jose. Kailangan na niyang umalis ngayong gabi. Ipakita mo nga sa akin yung Mang Jose na yan. Hindi kami aalis dito. Ang plano ko ngayon ay panagutin si Mang Jose sa ginawa niya sa pinsan ko. Kaya hindi ako papayag kahit na ilang beses nila akong paalisin dito. Tumingin saglit si Tonyo dun sa loob kung nasan si Mang Jose, tsaka humarap sa amin. Pumasok daw kayo. Yun naman pala eh. Thank you po. Pagpasok namin sa loob, nandun si Mang Jose. Nakaupo siya sa upuan, nag-aayos ng kanyang mga gamit. Mang Jose, ba kailangan niyong makita yung pinsan ko? Matapos niyang magpatuloy sa inyo, lumaki ng ganyan yung ari niya at saka binti. Ikaw ba yung kanina pang nagwawala sa labas? Nako iyo, hindi ngayon ang tamang oras. At kailan naman po, Aber? Lumagpas na ang 2 araw na sinasabi ninyong palugit. Hindi ko alam kung ano pang kailangan para matingnan niyo yung pinsan ko, gayong kayo naman ang may gawa nito. Gusto mo ba talaga ngayon kumatignan? Oo! Kaya nga nandito kami. At hindi ako aalis dito nang hindi niyo nakikita ang nangyayari sa pinsan ko. O sige, halik kayo rito. Tinuro ni Mang Jose yung higaan kung saan siya namumukpok. Pinwesto ko ang pinsan ko doon at pinapanood namin siya habang parang may kinukuha siya sa loob ng cabinet niya. Cos, medyo dark ang baligid. Makakauwi pa kaya tayo nito? Bukas pinsan, uuwi tayo ng bahay. Sa ngayon, kailangan muna nating mapatingnan ka. Kailangan mong gumaling. Malapit ka na rin umuwi. At hindi magandang gumawa tayo ng eksena pag nakita ka ni tita at mama. I understand. Pero marami naman kasing doctor sa Amerika or sa Manila. Pwedeng doon ako magpatingin. O hindi na. Nandito na tayo eh. Saka huwag ka mag-alala. Hindi ako papayag na hindi ka nila aasikasuhin matapos ka nalang perwisyuhin. Teka, kaya mo pa ba? Wala bang masakit? Yun pa rin yung level ng pain na nararamdaman ko eh. Bawat sagi ng binti ko, grabe yung pain. Ay nako, talaga naman oh. Uminom ka muna ng pampabawas ng sakit iyo. Maya-maya ititignan natin kung anong nangyayari. Pero uminom na po siya ng dawang pinakuluan. Hindi rin naman po nakatulong sa kanya. Hindi ito daw pinakuluan. Marami itong sakap na alam kong makakapagpaimpis ng pamamaga ng binti at ng ari mo. I'll take that. Sige po. Tiningnan ko si James at mukhang desidido siyang inumin yon. Inabot ko sa kanya yung baso at walang tigil ang kanyang pag-inom hanggang maubos ang laman ng baso. Habang pinapanood ko siya, may naamoy akong parang kakaiba. Ang sakit sa ulo. Nakakaloko yung amoy eh. Kukunin ko na sana yung baso kay James pero sa isang iglap ay napayuko siya sa kinauupuan niya. Tatayo pa sana ako para tingnan siya pero unti-unti akong nakaramdam ng antok. Hanggang sa hindi ko na napaglabanan ang mga mata ko. Nagising ako ng sobrang sakit ng ulo ko. Para bang may pumupukpok sa sentido ko. Tumingin ako sa paligid at naaalala ko ang nangyari kanina. Si James, nilingon ko siya sa paligid ko at nasa likuran ko siya. Wala pa ring malay. Pinsan! Pinsan! Kumising ka dyan, pinsan! Kailangan mo magising. Kailangan na natin makalabas dito. Oh no! Why? Nakatali yung mga kamay namin sa isa't isa kaya kailangan naming makagawa ng paraan para makatakas dito. Nilibot ko ang mga mata ko at kami ay nakatali sa kung saan
ginagawa ni Mang Jose ang pamumukpok. Because I think we're in a bad situation. Mukha naman pinsan, na tayong ginawa nilang preso. Teka, kailangan natin gumawa ng paraan para makatakas dito. Let's find something. Kailangan mawala yung tali sa atin eh. Teka, sabihan mo ako kapag may nakikita ka na dyan sa bandang pwesto mo ha. Inikot ko ang mga mata ko sa paligid. Iilan lang ang gamit ni Mang Jose at sa kasamaang palad ay wala akong makita. Hindi makakatulong yung mga gamit na nasa harapan ko. Samantalang si James sa likod ko ay magalaw na naghahanap. Nang tumahimik ang paligid ay tama nga ako. May narinig kasi akong boses malapit sa amin. Papalapit ng papalapit hanggang sa may nakita kaming anino. Wait, I'm checking. Shh! Pinsan, huwag ka muna magsalita. Wait, let's pretend that we're sleeping. Tumahimik kami ng pinsan ko at pinakinggan yung dalawang nag-uusap. Plano namin kunin sila habang pauwi pero ayaw umalis. Kaya walang nagawa si Mang Jose kundi dito sila kunin. Hindi ba nakikinig? Sayang naman at ako nga ang nakatokang magbigay ng alay sa kanila. Paano yan? Kay Mang Jose mapupuntay puri. Papo, Nay. Sayang at doon pa naman din sila natulog sa kwarta ko. Hindi rin pala tayo ang magbibigay ng alay. Hayaan mo na anak. Pasasaan pa at marami pang mauutong pumunta dito sa ating lugar. Ang kailangan mo lang gawin ay alamin kung sino ang mga malalayo. Hindi ng toka mo, Nay. O siya, baka gising na yung dalawa. Sige anak, ikaw na muna ang kumausap sa kanila. Nandun kami sa loob ni James. Gulat na gulat siya sa mga narinig niya. Ang pamilyar na boses nila Aling Sonia at Tonyo ang narinig namin. Kung ganun, may kinalaman sila sa nangyari sa amin. Agad ding pumasok si Tonyo sa loob at nagpanggap kami ni James na wala pang malay. Tulog pa pala ang prinsipe. Pasensya na at kailangan nyo ng magising. Nang sabihin niyo ni Tonyo, ay sandaling nanahimik ang paligid. Yabag ng paa niya ang tanging pumapaimbabaw. Dahan-dahan hanggang sa... Ouch! Masakit! Nang marinig ko yung boses ni James, dumilat ako at sa aking harapan, nandun ang nakangising mukha ni Tonyo. May namumulang mga mata at sira-sirang ngipin. Napaatras ako sa nakita ko. Hindi kayo mga aktor, mga bata. Iandaan nyo na mga sarili nyo. Sa isang oras ay magsisimula ng ritual. Anong sinasabi mo? Ang ritual. Araw kasi na pag-aalay namin ngayon sa aming mahal na santo. At dahil makukulit kayo, lalo ka ng bata ka, mas pinilit nyo lang kami ngayon na kayo ang gawing alay. Ritual? For what? Teka, did I hear that right? Aswang? Oh, magaling naman pala tong batang ito. Oo, kaya ihanda ninyo ang mga sarili ninyo. Kung gusto nyo magdasal sa santo nyo, ay gawin nyo na. Dahil ito na ang huli. Manahimik ka! Pakawalan mo nga kami dito kung ayaw mo isumbong ko kayo sa mga pulis! Pwede sumbong mo. Pero unahin mo munang makatakas dito. Hindi ikaw ang magsasabi ng mangyayari sa buhay namin kaya tandaan mo to. Sa oras na makatakas kami dito, ikaw ang una ko isusuplong sa mga pulis. Ay, nako. May susundo sa inyo mamaya para maging handa kayo sa ritual. Teka, ay! Pakawalan mo kami dito! Kahit anong sigaw ko, hindi niya ako pinapansin. Diretso lang ang tingin niya at hindi man lang nag-effort na ikulong kami ng maayos dito. Paano ba naman kurtina lang yung pinto namin? My intuitions are not wrong. I know it from the start. There's something wrong about this place. Patawarin mo ko, pinsan. Sorry na. Now that we are here, the only way na pwede natin gawin is to fight, right? Pero paano? Let's go back to our first plan.
yung kailangan nating matanggal itong rope na to. Sandali. Sa tingin ko, may kailangan kang malaman pala, pinsan. What do you mean? Ang totoo niyan, may nakita din akong aswang sa lugar na to. What? You mean, just like what I saw? Oo, pinsan. Nasa punto kasi tayo na kailangan mo na gumaling eh. Kakaiba na yung nangyayari sa'yo. Hindi naman ako papayag na hindi managot yung mga gumawa nito sa'yo. But look at us now. Ngayon naiintindihan ko na yung mali kong ginawa. Inaalala lang kita eh. Pero hindi pala maganda yung naging desisyon na pinili ko. Well, this is not the right time to talk about that. Sabi mo nga nangyari na. The thing is, nakikinig din naman ako sa bawat opinion mo. I'm part of this. Basta, at the end of the day, we can go home. Nasira na yung vacation ko dahil sa tuli na to. Ikaw din kasi. Ba't kasi hindi ka pa nagpapatuli? Cause, palagay ko pwede na ako magalit dyan sa sinasabi mo. Oh, sorry na. Kahit na ang bigat ng kalagayan namin ngayon, masaya ako na nagagawa naming mapagaan ng sitwasyon. Dahan-dahan na kaming gumalaw dun sa kinaupuan namin para maghanap ng matalas na bagay. At sakto naman, nakakita ako ng matulis na bagay na parang pako sa gilid ng higaan. Pinsan, halika dito. Sumunod ka sa akin. Kailangan natin ikaskas yung pagkakatali natin dun sa matulis na bagay sa gilid. Yeah, that's right. Load ka. Pasensya na, mahirap din para sa akin gumalaw-galaw eh. Ibig sabihin, hindi pa rin nawawala yung pamamaga sa'yo? Hindi pa rin, cause yeah, ganun pa rin yung itsura niya. Mga demonyo talaga. Mabuti na nga lang at kahit papaano nakayuko si James. Nabot namin yung matulis sa dulo ng higaan, kaya naman sinimulan ko ng ikaskas ang pagkakatali sa amin doon. Nakakapagod. Mukhang malakihang effort talaga ang kailangan dahil sa bawat galaw ay konti lang ang nararamdaman kong pigtas ng tela ng lubid sa natatanggal. Nang maramdaman kong halos malapit na ako sa gitna, narinig naming may mga paparating na yabag. Tinulungan ko ang pinsan ko. Dali-dali kaming bumalik sa pwesto. Pero bago pa mangyari yon, nasa harap na namin si Aling Sonia. Aba, talaga nga namang sinusubukan niyo pang makatakas, ano? Kung ako sa inyo, sumuko na kayo. Hindi kayo magtatagumpay sa mga plano niyong yan. You! You're the one who's behind on all of this. Oh, paano mo naman nalaman? The herbal medicine. After I drink that, mas naging malala ang situation ko. Hindi yun ang dahilan, bata. Ang tanging ginawa ko lang ay mapanatiling tulog kayong dalawa. Hindi niyo pa ba alam kung anong pinasok ninyo? Lugar ng mga masasamang aswang. Lugar ng mga mangkukulam na aswang. Yan lang naman ang pinasok niyong teritoryo, mga iho. Kung ganun, Oo, una pa lang ay kayo na ang hinihintay naming mga bisita. Yung mga taong nakapila, karamihan doon kalahi namin. At kayong mga dayo, ang mga pagkain namin. Magpasalamat nga kayo, hindi kayo bastang pinatay. Dahil kayong napili naming mga alay. mga demonyo, pakawalan nyo kami! At oo nga pala, yung Marco na kaibigan mo, hinihintay na kayo sa labas dahil isa siya sa aming paparangalan matapos kayong dalhin dito. Hindi ko alam kung ano pang paniniwalaan ko. Pero ang isiping si Marco ang may kagagawan kung bakit kami nandito. Hindi ka naman malayo sa katotohanan. Yung lugar, yung mga kwento niya, lahat ng yun. Yun ang dahilan kung paano kami napadpad dito. You mean, kinulam niyo rin ako? Ikaw lang ang kinulam ni Mang Jose, iho. At ikaw, Junjun, ang unang iaalay. Dahil malinis ka at malusog, malakas ang pangangatawan mo. Tumigil ka!
Tumigil kayo! Huli na ang lahat. Bago pa man ako makapagsalitang muli, bigla na lang pumasok sa silid at tinanggal nila ang pagkakatali sa aming dalawa ng pinsan ko. Ang isa bitbit ako at yung isa naman ay na kay James. Sa aming paglabas nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. May mga kandilang nakapaligid sa isang malaking apoy na nanggagaling sa gitna. Puro damo ang nakasalang dun sa apoy. Maraming tao ang nandun sa lugar. At tama nga si Aling Sonia. Nandun si Marco na nakangiti sa amin. Bumubuo na ang galit sa katawan ko. Sa labas, nandun si Mang Jose. Sa gitna na para bang kanilang pinuno. Nandun din si Tonyo at sumama na sa kanila si Aling Sonia. Nandito na ang ating mga alay. Halina't magtipon sa gitna para magpasalamat sa ating demonyong santo. Pagkasabi nun ni Mang Jose, para silang mga kultong nagtayuan at nagtipon sa gitna. Si James ay nasa gilid at ako ang bit-bit-bit-bit ng ilan nilang kasamahan. Akala nyo ba nakikinig sa inyo yung mga demonyong santo ninyo? Ang lakas naman pala ng mga tama ninyo eh. Manahimik ka! Sagrado ang gagawin namin ito. Sigurado pa kayo nalalaman ng mga demonyo naman kayo na walang puso. Huwag na nga kayo magpanggap. Alam nyo rin naman na hindi kayo kilala na tinuturing ninyong santo. Sabihin mo na gusto mong sabihin pero ang bastusin ng aming santo ay kailanman hindi ko matatanggap. Dahil dyan. Hindi ako mapakali. Parang unti-unting tinatahi ang mukha ko. Pabalik-balik ang sakit na para ba akong pinaglalaruan. Gus! Aray ko! Oh, nasan ngayon ang yamang mo, bata? Aray, tama na, masakit! Aray ko! Ano? Gusto mo pa bang makipagkwentuhan niyo? Wala namang problema sa akin yon. Stop it! Stop! Maghintay kayo. Ikaw ang isusunod ko. Ano ba, Sonia? Katahimikin mo naman ang batang yan. Pasensya na, Mang Jose. Nang ibaba ni Mang Jose ang kamay niya na may hawak palang manika, ay nawala na rin ang sakit sa mukha ko. Hingal na hingal akong hinahabol ang paghinga ko. Ikaw nang umalalay sa batang makulit na yan, Tonyo. Hayaan kitang gawin ang gusto mong gawin sa kanya. Sonia, ikaw naman ang bahala sa Inglesero na yan. Malaya ka rin gawin ang gusto mong gawin sa kanya. Lalo na kapag nanlaban. Simula na ang ritual. Hinang-hina ang katawan ko. Gustuhin ko mong lumaban. Kakaiba yung kapangyarihang meron si Tonyo. Grabe yung pagkakahawak niya sa kamay ko. Nakala mo tatanggalin to sa braso ko eh. Aray! Puro ka kasi salita. Puro ka yabang. Imbis na apoy lang ang kakaharapin mo. Gusto mo pang mas masaktan ang katawan mo bago mamatay? Tumigil ka! Tumigil na kayo! Tumahimik ka na lang, bata ka. Unang ialay ang kamay. Lahat sila nakapikit at sabay-sabay na bumubulong ng mga salita. Bawat dasal nila ay siyang paglakas ng hangin. Pero ang apoy sa gitna ay hindi natitinag. Sa puntong yon, nagdasal na lang ako sa Panginoong Diyos. Dahil wala nang magagawa pa ang katawan ko. Hitapon ang alay sa nag-aalam na apoy ng alay. Nang sabihin niya ni Mang Jose, naramdaman kong unti-unti nang lumuluwag ang pagkakahawak sa akin ni Tonyo. Ihuhulog niya na ako sa apoy. Di maaari to. Umikot-ikot ako. Kumilos-kilos para mas makakapit kay Tonyo. Hindi ako pwedeng mag-isang itapon. Kung hindi ako makakatakas, sisiguruhin kong kasama siya. Pero nagulat na lang ako nang may kamay na humila sa akin. At sa isang iglap, ay nakita ko ang sarili kong nasa taas. Medyo ka-level na ako ng mga puno. Tiningnan ko kung sinong may hawak sa akin. At nagulat ako nang mapansing siya
Yung babaeng pumigil sa amin sa karinderya na pumunta kami kay Mang Jose. Ano, kumusta? Nagsaya ka ba sa lugar na to? Paano? Sige na, sama mo muna yung pinsan mo. Magtago kayo hanggat maaari. Iligtas niyo yung mga sarili niyo. Bilisan mo na! Sa isang iglap, nababa niya ako sa tabi ni James na nakawala na sa hawak ni Aling Sonia. Matapos na may isang babaeng kasalukuyang lumalaban kay Aling Sonia. Tiningnan ko kung sino ito at nagulat ako nang maalalang siya, yung aling nagbabala sa akin nung bumili ako ng tubig. Dito tayo, Cos! Anong? Palagay ko ay hindi masasarang bibig ko sa gulat sa mga nangyayari sa aking harapan. Ang mga taong nakapaligid sa amin kanina ay isa-isang nagbagong anyo. Ang mga nakapaligid sa amin ay naglalabang mga aswang. Ang kanilang mga pakpak, mahabang mga buhok, naglalabasang mga pangil, at ang baliko nilang likod. Napakalaking mga nilalang na parang ito yung mga aswang na aban-aban. Cos, tumabi ka! Pero bago pa man ako makabalik sa ulirat, napatumba ako sa sahig ng may maramdamang humampas sa pisngi ko. Hinawakan ko ang nananakit na parte at sa aking gulat ay dugo ang nakita ko. Dugo na galing sa mukha ko. Tiningnan ko kung saan yun nanggagaling at napanganga na lang ako ng isang pamilyar na aswang ang nakita ko. Siya ang aswang na nakita ko kila Aling Sonia. Siya pala si Marco. Humahalakhak pa siya sa harap ko hanggang sa gumawa ng aksyon si James. Hinampas niya ng hawak niyang kahoy ang mukha ng aswang. Hindi niya inayaang makaganti ito at sige lang siya ng hampas hanggang sa mahawakan niya ang kahoy at persahang inuurong ito pabalik kay James. Maya-maya lang, walang habas niyang idiniin ang mahaba niyang kuko sa binti ng pinsan ko. Sira ulo ka! Nagtatakbo akong lumapit kay Marco at ambang susuntukin siya. Pero masyado siyang malakas. Nagawa niyang mahawakan ng kamay ko at puwersahan akong inuurong at inaabot ang aking pisngi. Pero bago pa mangyari yon, nakita ko na lang yung babae sa karinderya na hawak-hawak na si Marco at sa isang kagat niya sa liig nito at hambalos sa lupa ay naging abo sa hangin ang katawan ni Marco. Salamat. Rika ang pangalan ko. At parang awa niya na tumabi kayo. Hindi nyo kaya makipaglaban sa mga aswang. Iligtas nyo na lang ang mga sarili nyo. Cos, Tulungan mong pisan mo. Maghanap kayo ng matataguan. Pagkasabi niya nun, umalis na rin siya agad at tumakbo ko papunta kay Jones. Ang binti niya, nanipis na matapos natusukin ng aswang kanina. Sa sagot niya ay nalaman kong ayos lang siya. Tumabi kami dun sa may likod ng malaking puno habang pinapanood ang nangyayari sa paligid. Malakas si Rika. 4 lang sila na tumulong sa amin pero nagawa nilang matalo ang kaninang halos 20 na taong aswang. Hampas doon, hampas dito, balibag doon, balibag dito. Tunay na malakas ang grupo nila Rika hanggang sa 5 na lang silang nakatayo at lumalaban pa. Yung Ale, si Rika, si Mang Jose, si Aling Sonia at si Tonyo. Tama nga ang sabi-sabi. Kayo ang humaharang sa pagkain namin. Alam mo, hindi makatawa ang ginagawa niyo, Sonia. Huwag kang umasta dahil sa kamabuting tao. Pumapatay ka din para kumain ang laman ng tao. Huwag mo akong itulad sa mga lahi niyong masasama. Mga maiitim ang budi. Mag-iingat ka sa sinasabi mo, Ale. Tandaan mo, katulad niyo rin kami. Iisa tayo ng dugo na nananalaytay sa ating katawan. Kahit kailan ay hindi namin gugustuhin maging kagaya niyong masasamang aswang. Baka kalimutan mo din, Tonyo.
Ang tatay mo ang unang namatay dahil sa kasamaan ng nanay mo. Tumigil ka! Huwag mong itamay ang tatay ko rito! Ngayon naasa ka, akala mo walang nangyari. Hindi ba nanay mong pumatay sa tatay mong tao? Sabi tumahimik ka! At sa isang iglap ay nagsimula muli ang kanilang laban. Si Tonyo ay walang tigil na nagpapaunday ng suntok kay Rika. Pero mabilis si Rika. Kada amba ni Tonyo nagagawa niyang ilagan. Hanggang sa nagawa ni Rikang mahawakan ang kamay ni Tonyo. At buong lakas na dinidiin nito pabalik sa lalaking aswang. Puwersa kung puwersa hanggang sa matagumpay siyang natusok. Hanggang sa naitusok niya ang kuko ng aswang sa sarili nitong dibdib. Hindi na naghintay pa si Rika. Pagkabaw niya ng kamay ni Tonyo, nagpaundayaw na siya nang malakas na hampas sa katawan ng aswang na lalaki gamit ang kanyang pakpak. Walang tigil nitong hinahampas sa muka hanggang sa rumagasa ang itim na dugo at kagaya ni Marco, naging abo ito sa hangin. Naging mabilis si Aling Sonia. Pilit niyang niyayakap ang abo ni Tonyo pero wala itong nagawa. Wala na ang lalaking aswang. Dama ang kanyang galit. Nagawa niyang pangibabawan si Rika. Sakal-sakal nito yung liig ni Rika at matalim na nakatingin sa mga mata nito. Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Malakas ang galit ni Aling Sonia at kitang-kita yun sa pagkakadiin ng sakal niya kay Rika. Ginagawa ni Rikang matanggal ang kamay sa kanyang liig pero hindi niya magawa. Matalim at nanlilisik ang mga mata ni Aling Sonia sa kanya. Ale! Si Rika po! Hindi ko na kayang manood lang doon kaya tinawag ko ng pansin yung Ale. Nang makita niya si Rika, dali-dali siyang gumawa ng aksyon. Bitawan mo ang anak ko! Mamamatay ang anak mo! Gagawin ang ginawa niya sa anak ko! Hindi sa kamay mo! Kung malakas si Aling Sonia, ay siya ding nilakas nung Ale. Hinawakan niya ang mahaba nitong buhok at ginamit yon para makawala ang pagkakasakal niya kay Rika. Napakawala ni Aling Sonia si Rika at patuloy na naglalaban ang Ale at si Aling Sonia. Nilapitan ko si Rika. Nilagay ko siya sa tabi dahil nangihina niyang hinahabol ang hininga niya. Nanay ko. Magpahinga ka muna, Rika. Hayaan mo muna sila. Nanay ko. Nang tingnan namin ang nangyayari sa labanan ng dalawa, ay talagang ang malakas si Aling Sonia. Ngayon ay siya na ang nakapangibabaw sa nanay ni Rika. Bukod sa sakal, ay paulit-ulit ding binabaon ni Aling Sonia ang kuko niya sa Ale. Huli na nang makita namin si Rika na sumugod dun sa laban ni Aling Sonia at ng nanay niya. Ngunit hindi siya nakaabante matapos ni Mang Jose na siya namang humarang sa kanya. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Dito ka lagi ha. Panoorin mong mamatay ang nanay mo sa harapan mo mismo. Hindi ba ito niyayabang mo sa pinatay mong si Tonyo? Nang makita niya ang nanay niya patayin ang kanyang tatay. Wag! Wag! Wag yung patayin ang nanay ko! Tignan natin. Hawak ni Mang Jose si Rika. Pinipigilan niya ito. Napansin ng nanay niya na nasa kamay na siya ni Mang Jose. Para bang laruan na nalagyan ng bagong baterya. May lakas na muling kumawala sa Ale. Walang ano-ano, tinusok na sa dibdib kung saan nasa ng puso ni Aling Sonia.
gamit ang kanyang mahabang kuko. Hindi kayo magtatagumpay! Manahimik ka! Pinaundayan niya pa yon ng hampas ng kanyang pakpak. Walang habas na inapakan ng mukha nito. Sa isang iglap ay naging abo rin sa hangin si Aling Sonia. Bitawan mo ang anak ko! Hindi ka naaabot sa anak mo! Mabilis ang pangyayari. Binitiwan ni Mang Jose si Rica at pumunta sa ale. Wala nang sabi-sabi, ginilitan niya ang liig nito at pinanggal ang pagkakakabit sa ulo. Ngayon, naging abo na rin ang nanay ni Rica. Wala na ang nanay mo, Iha. Ngayon, mag-usap na tayo dalawa. Manahimik ka! Pagkabitaw ng isang malakas na sampal ni Mang Jose, napahawak si Rica sa pisngi niya at dahan-dahan naming narinig ang mga iyak niya. Bakit mo pinatay ang nanay ko? Kasi pinatay niya kanan at kaliwang kamay ko. Ikaw nga pala pumatay sa kanan kamay ko, ano? Huwag kang mag-alala. Isusunod kita. Hindi mananalo masamang aswang! Isa kang salo sa lahi namin! At isa kayong mga mapagpanggap na aswang. Ano akala ninyo sa lahi nating mga aba-naman? Mamabait na aswang? Hindi kumakain ng laman ng tao? Alam mo ba, parusa yun para sa kanila. Ikaw lang ang may sabi niyan! Dahil kaming mga namumuhay bilang normal na tao ay kayang kumain kahit na hindi pumapatay ng kapwa! Mangmang! Darating ang araw na ang pagpapanggap nyo mamuhay bilang tao ang uubos sa ating lahi. Hindi kailanman mauubos ang lahi ng mga aswang na aban-aban. At alam mo yan, marami kaming namumuhay bilang isang normal na tao. At hindi ako papayag na mas marami pa ang baloko ninyo. Handa na si Mang Jose na saktan si Rica, na halos mapatumba ako sa aking kinatatayuan nang makita si James na kahit naiika-ika ay naglalakad papunta kay Rica at Mang Jose. Pinsan, tama ka ba? Malis ka dito! Aba, may prinsipe ka palang tagapagligtas, ano? Shut up! Tama na. Tama na ang mga sinasabi mo. It's time for you to stop. Umupo ka muna, Ronio. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang isusunod ko pagkatapos ko rito sa batang babaeng nito. Alam mo, I'm from America. Pero Pinay ang nanay ko. Pinalaki niya akong matapang at hindi sumusuko. Iligtas mo ang sarili mo! Teka lang, pakinggan natin siya. Let her go! Nasasaktan na siya. Lahat kami nakakunot nung nakatingin sa bawat gagawin ni James. Si Mang Jose ay para bang naiinis na sa kanya. Kaya naman si Rica na mismo ang nag-alis sa kanyang kamay sa pagkakahawak kay Mang Jose. Ako na lang saktan mo! Tama na ang pananakit mo sa mga taong walang malay na gusto lang namang mabuhay! Ganun ba? Itinaas na ni Mang Jose ang kamay niya habang sakal-sakal si Rica. Pero si James ay naging matigas. Talaga nga namang pilit niyang tinatanggal ang pagkakahawak ni Mang Jose sa leeg ni Rica. Pati nga ako sa kinatatayuan ko, hindi ko alam kung sasapakin ko ba yung pinsan ko para bumalik sa kinatataguan namin eh. I said, let her go!
Run, Rika! Pagkasabi nun ni James, kinalas ni Rika ang pagkakasakal sa kanya ni Mang Jose. Habang ang pinsan ko, hawak-hawak ang malalaking kamay ni Mang Jose. Pero para bang hindi niya kayang labanan ang lakas ng pinsan ko. Kinamot kong mga mata ko at tama naman ang nakikita ko. Hindi malabanan ni Mang Jose si James. Gus! Ilayo mo na si Rika dito! Dahil inutusan ako, ay susundin ko. Nagmatapang ako at pinuntahan si Rika. Inalalayan siya palayo dun kila James. Nakain na pinsan ko. May agimat siyang hawak laban sa mga masasamang aswang. Hindi mo alam yun? Agimat? Paano nakakuha ng agimat yan sa Amerika? Hindi ko alam. Basta alam kong panalo na tayo. Walang laban ng mga aswang na yan. Sa medalyong dala niya. Tiningnan ko ang pwesto nila James doon at totoo ngang walang laban si Mang Jose sa kanya. Gamit-gamit ang buo niyang lakas, ay pilit niyang dinidiin ang kamay niya sa noo ni Mang Jose. Tumigil ka! Pero parang walang naririnig si James. Matatalim ang mga seryoso niyang mata. Ang agimat na meron siya ay nagliwanag sa paligid. Kada sigaw ni Mang Jose, mas lalong lumalakas ang liwanag. Walang tigil pa rin ang pinsan kong dinidiin ang agimat sa matanda. Mamamatay ka na! Isang nakabibinging hiyaw ang narinig namin. Sinunda ng tahimik na hangin. Nang lingunin ko si James, hingal na hingal siya doong napaupo sa lupa. Habang yakap-yakap ang agimat na nakatago pala sa loob ng lagi niyang suot na kwintas. Natalo na si Mang Jose! Pinsan! Para kaming mga batang tumakbong papalapit kay James at tinulungan siyang makatayo. Bakit late mo lang nilabas yung agimat mo? May kanya ka pala. Sa isang tao ko lang pwedeng gamitin itong agimat na to. This is from my lola. She gave this to me bago siya nawala. Lola? I'm sorry, Cos. Pero sa akin, pinamana ni Lola ang kanyang mga agimat laban sa mga bad spirits, lalo na sa mga aswang. Ano? Teka, mabalikan nga si Lola. Sira ka talaga. Salamat. Salamat tinulungan mo pang matalong natitirang lahi ng mga aban-aban. No worries, Rika. I'm sorry. I wasn't able to help you. Nailigtas yung nanay mo. Pasensya na. Ayos lang. Pumunta kami sa laban at nahanda na kaming ibuwi sa mga buhay namin para sa kapayapaan ng lahi namin. At ngayon matagumpay ko itong nagawa dahil sa tulong nyo. Taas nung ako magbabalita sa aming mga kalahi. Maraming salamat. Salamat pinsan. At sana nga ito ng huling araw na may masasamang aswang na magtatangka sa buhay namin mga normal na tao. At ng buhay ninyong mga mabubuting aswang. Oo. Ito na ang huli. Should be. Tama na siguro ang maraming masasamang tao here in the Philippines. Masyado na silang marami, right? Tama. Tara na. Kailangan yung madala sa ospital. Teka, paano? Nagulat na lang kami nang may lakas pa si Rika na buhatin kami. Kaya mabilis kaming nakarating sa ospital. Natapos ang araw na yon na natanggalan ng tinik ang mga dibdib namin. Wala na kaming nagawa ni pinsan kundi aminin ang aming kalokohan sa mga magulang namin. Kaya na-delay ang pag-uwi nila. Kailangan niya kasing magpagaling sa ospital ng 1 linggo. Ako naman, nakalabas agad matapos ng 2 araw. Nagplano kami ngayon ni Rika na bisitahin siya. Pinsan! James! Hey! Kumusta ka? Magana ba yung pakiramdam mo? Yeah, Rika. Well, luckily, hindi masyadong naging malalang infection. I'm okay.
Alam mo na siguro ibig sabihin nun, Rika. Oo, kaya wag ka nang mahiya dyan, James. Sus! Pinagtinginan nila akong dalawa at nagmamaang-maangan pa ang mga muka. Hinayaan ko na lang sila. Tadhana na ang bahala. Kumusta? It's been a long time, right? Inayos ko pa kasi muna yung burol ng nanay ko eh. Walang bangkay kaya kaming makakakilala niyo lang ang dumalo. Pagkatapos nun, nag-impake na rin ako. Impake? Oo, luluwas ako ng Maynila para magtrabaho eh. Palagay ko, maluwag na ako makakaalis sa probinsyang to. Salamat sa tulong yung dalawa ha. We're in Manila. Sus! Sira, sulatan na lang kita kapag uwi ka na. Sandali lang kasi akong maninirahan sa tita ko dun eh. Katapos, kukuha na ako ng sariling matitiran. Sure. Basta you can write me up, ha? Oh, basta sasagot ka ha. Of course. Oh, lalabas muna ako ha. Sira. Basta Rika, kapag kailangan mo na kausap, sabihan mo lang ako. Wait, why? Pupuntahan mo siya? Siyempre. Ano nga naman, kami pa ang pumunta sa'yo, nasa Amerika ka. But why? Shoulder to cry on. Wala ka naman eh. Sira ka talaga, Junjun. Oh, ayos na to ha. Ewan ko lang dyan kay James. Huh? What's that? Kabayong bundat. At nagtawanan kaming tatlo dun. Mabuti na lang at kahit papano, napapagaan namin ang pakiramdam ni Rika. Alam ko kung gaano kabigat sa kanyang mawala ng magulang. Kahit napilit niyang sinasabi sa amin na okay lang siya, hindi niya pa rin maitatago sa amin ang lungkot. Araw na ng pagalis ng pinsan ko at gaya ng pinangako ko, kasama na niya ako naghatid. So, paano ba yan, Cos? See you in the next 2 years, ha? Bago yan pinsan, gusto ko lang humingi ng tawad ulit sa'yo ha. Last chance na to. Sorry ulit. Sana halagaan mo ng mabuti ang alaga mo. It's okay, Cos. We're okay na rin naman. And I guess, okay na rin naman ako. Oh, wag mo ipapawak sa iba yan ha. Iba nangyayari. Sige na, see you soon. Hindi naman ako una mong pupuntahan pag umuwi ka eh. Huh? What do you mean? May Rika ka na eh. Tuluyan na nga siyang umalis. Habang ako, tawang-tawa sa pula ng tenga niya. Mahirap talaga pagtisoy eh. Kitang-kita pag kinikilig. Ako naman umuwi na ng bahay. Bukas, unang araw na ng klase. Matapos ng gabing yon, totoo nga sinabi ni Rika. Wala nang kababalaghang nangyari. At lumabas na rin ang tunay na ugali ni Mang Jose matapos na magsalita ang ilan niya pang mga biktima. Kasama na kami. Taos ang pasasalamat namin kay Rika at ganun din naman siya sa amin. Lalo na sa pinsan kong si James. At tama nga sinabi ko, mas hinahanap na ni James si Rika kesa sa akin tuwing uuwi ng Pilipinas. Ilang taon na nga nakakalipas at may kanya-kanya na kaming buhay. Kagaya ng inaasahan ko. Si James at si Rika nagpakasal at bumuo na sila ng sarili nilang pamilya. Ako naman, lumuwas ng Maynila at may sarili ng business. May pamilya na rin ako at ang misis ko ay nakilala ko na dito sa Maynila. Maraming salamat po sa pagpili sa kwento ko, Miss Soledad. Hanggang dito na lang po. Sana'y nagustuhan niyo ang aking kwentong kababalaghan. Maraming salamat pong muli at more power sa inyong channel.